Kumusta na ang inyong mga pagbabakasyon sa holidays at malamang marahil marami sa inyo ay dala pa rin ang bagahe ng bakasyon natin. At isa na ako doon. Kung mapapansin ninyo, ang boses ko ay medyo coarse ngayon dahil sa nagkaroon ako ng sore throat at kagabi ay medyo umuubo ako at hindi naman siya siguro anumang malalang bagay. Pero salamat sa Panginoon sa bawat isa. Maraming nagka-pneumonia sa church natin. At talaga naman, na-hospital pa pero pinagaling sila ng Panginoon. Purihin ng Panginoon para sa bagay na yan. Unang Lord's Day ng taong ito ng 2025 at sigurado ako, maraming kayong mga New Year's resolution, di ba? At maraming iniisip niyong gawin para mapabuti ang inyong kalalagayan o ma-improve ang inyong buhay. Hindi naman masama magkaroon tayo ng mga New Year's resolution. Dapat lamang ito'y nauukol sa mga bagay na magbibigay sa ating Diyos ng kaluwalhatian ng mga resolutions, hindi pang sarili lamang. So, bilang pastor, dito sa iglesyang ito, ang gusto kong ating tignang mabuti ngayon ay mga resolution para sa ating iglesia. Sapagkat napakahalaga niyan para sa atin. Mga resolution na hindi naman talaga to resolution. Kung hindi mga tungkuling dapat nating masipag na tubdin bilang mga miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church. Yung passage na gusto kong ipangaral sa inyo 4 years ago, ay nakapangaral na ako sa passage na ito. Ngunit gusto ko lamang ulitin at bigyan ng diin ang mga panawagan na napakahalagang kahabalahan para sa atin bilang mga miyembro ng iglesia dito sa CRBC. Mga kaabalahan na dapat natin pinag-uukulan ng pansin at masipag na pagkilos habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ninyo, madalas talaga tayo ay nakalilimot sa kabuluhan natin sa mundong ito. Minsan tayo na mga mananampalataya ay hindi naiiba sa mga tao sa mundo. Parang pareho lang ang ginagawa nila sa mga ginagawa natin. Kanya gusto kong ipaalala sa inyo na bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang ating pag-iiral sa mundong ito, iniligtas tayo ni Jesus sa isang makabuluhan na buhay. Hindi lang basta mabuhay, kung hindi mabuhay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Tayo po ay umiral sa mundong ito at iniligtas ng Panginoong Yesus sa isang makabuluhang pamumuhay. Sapagkat tayo po, mga mananampalataya, ay may dakilang pag-asa na ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik upang kunin lahat tayo at isama sa Kanya sa kaluwalhatian. Hindi ba't napakalaking bagay na yon? Na madalas natin nakakalimutan na para bagang wala tayong ganong kalalagayan. Kapatid, ipinapaalala ko sa iyo sa umagang ito, bilang isang mananampalataya, manlalakbay ka lang sa mundong ito. Meron kang tutunguhan, ang isang tahanang walang hanggan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hayaan niyo mo ulit na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay dito sa unang sulat ni Pedro, sa unang Pedro 4:7 hanggang 11. At gusto kong tunghayan natin muli ang talatang ito. Ang pangunahing tema po ng mga talatang ito, na ang mga mananampalataya ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Kaya napakahalaga kung papaano sila mamumuhay habang nandito pa sila patungo doon sa kanilang walang hanggang tahanan sa piling ng Diyos. Layunin ko lang sa umagang ito, mga kapatid, na reorient ang bawat mindset natin muli
dito sa napakadakila at napakagandang walang hanggang hinaharap natin bilang mga mananampalataya. Ito'y upang maipakita ko sa inyo na bago sumapit ang katapusan ng lahat ng bagay, mahalaga ang pamumuhay natin sa mundong ito bilang mga tinubos ng Panginoong Jesucristo ngayong 2025 at sa mga darating na taon. At magbulay-bulay tayo sa mga talatang ito. Alam po ninyo, ang sulat ni Pedro dito sa unang Pedro at pangalawang Pedro, ang background context po niyan. Si Apostol Pedro, sumulat siya sa mga nagdurusang mga mananampalataya ng diaspora dahil sa kanilang pananampalataya. Sila yung mga mananampalataya na inuusig, nilalait, tinapon mula sa kanilang tahanan at bayan sa ibang lugar. Naging exile sila. Sila yung mga nakalat sa iba't ibang mga lugar na bilanggit dito sa unang Pedro 1 at 1. At ito po ang matutunghayan natin sa sulat na ito, si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na ng ibang bayan na nasa pangangalat, yun po yung salitang diaspora sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili at itinilaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ito po yung kalalagayan ng mga sinulatan niya. Ito yung mga mananampalataya na dahil sa kanilang pananampalataya, sila'y dumaranas ng samot-saring paghihirap. Marami sa kanila ay itinatakwil ng lipunan, ostracized dahil sa kanilang pananampalataya. Marami sila sa kanila ay sinasaktan, beaten, yun ang makikita natin. Inaapi, iniinsulto. Marami sa kanila walang sariling tahanan sapagkat sila'y mga exile lang sa iba't ibang mga lugar. Homeless, walang disenteng trabaho, gutom. Yun ang kalalagayan ng mga sinulatan niya. Pero anong sinabi niya sa Kapitulo 4, ang versikulo 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Anong sinasabi ni Pedro dito? Ganuman ang kahirap ang pinagdaraanan niyo, huwag kayong magtaka sapagkat hindi kayo taga rito sa mundong ito. Kayo'y manlalakbay lamang. Kanya hihanda ninyo ang inyong sarili. At dito ay pinalakas at inaliw ni Apostol Pedro ang mga sinusulatan niyang nagdurusa na umaharap ng tinatawag niyang fiery trials na sinasabi niya, panandalian lang yan mga kapatid. The end of all things is at hand. Ang kawakasan ng lahat ng bagay ay napipintuhod, naririto na, darating na, dumarating na. Yan ang kanyang gustong sabihin sa kanila. Isang araw, lahat ay matatapos. Ang lahat ng inyong pagdurusa, tapos lahat yan. At makakapiling nyo na ang Panginoong Yesus sa kalwalatian magpakailan paman. Kaya mga kapatid, ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon sa buhay, anumang pagdurusa, maging sakit, maging kawalan ng trabaho, paghihirap, ano pa man yan, pag-uusig ng iba sa iyo. Huwag mong alisin sa isip at sa iyong puso ang mga katotohanan ito na ang lahat ng iyan ay pansamantala lamang. Matatapos ang lahat ng iyan, isang araw, darating ang katapusan, sasama ka sa Panginoong Yesus sa walang hanggang kaluwalhatian, sa bagong langit at lupa, kapatid. Nais kong itanim at idikdik yan sa iyong isip ngayon. Baka nakakalimutan mo ang iyong kalalagayan.
Kaya ang mensahe kong gustong dalhin sa inyo sa bagong taon na ito, ang pagkaunawa ng isang tao tungkol sa walang hanggan ay siyang nagsasabi ng kanyang pamumuhay sa kasalukuyan. Yung taong may siguradong pag-asa sa maluwalhating pagbabalik ni Kristo upang dalhin siya doon sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito yung nagbibigay sa kanya ng tapang, ng lakas ng loob, na ipamuhay araw-araw dito sa bumagsak sa kasalanan na mundo at hindi niya inaalis na anuman ang pagdaanan niya. Ang hinaharap niya ay sigurado sa Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga yan. Anuman ang iyong pagkaunawa sa hinaharap, yan ang magsasabi ng iyong pamumuhay sa kasalukuyan. Kung pabaya ka sa buhay Kristiyano, kung ikaw ay walang masyadong seryosong pagtupad ng iyong mga tungkulin habang ikay naririto, isa lang ang sagot diyan. Hindi mo lubos na batid ang maluwalhati mong walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng Panginoong Jesucristo. Ngunit kung napakataas ng tingin mo doon sa iyong pupuntahan na walang hanggan, alam mo, kailangan mo maghanda para sa araw na yon. Basahin po natin ang ating talata dito sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7. At ito po ang sinabi sa atin, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng mga maniningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad ng nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, magpakailan paman. Amen. Manalangin muna tayo at hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral. O Diyos, banal na Espiritu, muli, bubuksan namin ang mga espiritual na bagay dito sa iyong salita. Kanya kung wala ang espiritual na pagtingin mula sa Espiritu Santo at espiritual na pangunawa, magiging walang kabuluhan itong pag-aaral namin. Kaya samahan mo kami at bigyang kapangyarihan sa puso namin ang mga salitang ito na amin pong pag-aaralan sa umagang ito. Sapagkat ito pong lahat ay dinadalangin namin sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dalawang bagay ang gusto kong tignan natin. Dito, una sa lahat, titinuro ni Pablo yung tinatawag na napipintuhong pagbabalik ng Panginoon, the end of all things is at hand. O sa English, tinatawag, the imminence of Christ's coming. Yung pangalawa, yung practical implications ng katotohanan yan sa buhay ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Napakahalaga ng dalawang bagay na yan. Tignan natin una sa lahat, yung doktrina ng the imminence of Christ's coming. Ang napipintuhong pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pansinin natin, nagbukas ang ating mga talata sa katagang, the end of all things is at hand. So Tagalog, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na o napakalapit na.
Alam niyo yung konteksto nung sinabi ni Apostol Pedro ito ay matatagpuan natin sa versikulo 5 ng Kapitulo 4. Sinabi niya doon, ngunit sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Dito binabanggit ni Apostol Pedro, darating ang araw ng paghahatol para sa lahat. Parusa sa tumatanggi kay Kristo, pagpapala sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang maliwanag na puntos, darating ang tinatawag na huling paghahatol, the final judgment. Yan ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 5 at 10. At itong kanyang sinabi, sapagkat tayong lahat, mga kasama mga mananampalataya dito, tayong lahat ng mga mananampalataya ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Para ano? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, mabuti man o masama. Kaya dito pinapakitang maliwanag ni Apostol Pedro ay pinag-uusapan dito ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya, ang katapusan, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ito yung oras na kung saan ang huling araw, the last day, the final judgment, the resurrection of all the dead, the glorification of the saints. Darating na yon sa huling araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Palagi naman paulit-ulit na binabanggit yan din ni Apostol Pedro. Kung bubuksan ninyo sa 2 Pedro 3, 10 hanggang 14, at kung may Biblia kayo, maaari niyong buksan diyan. At sinabi sa atin diyan sa 2 Pedro 3, 10 at 14. Pinag-uusapan dito ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, anong mangyayari. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Hindi naman magnanakaw ang Panginoon. Yung metaphor, yung paglalarawan na yung magnanakaw, hindi pagpapaalam sa iyo. Magnanakaw ako sa bahay mo ngayon. Hindi Bigla yan darating. Hindi mo alam yan. So yun yung makikita natin doon na paglalarawan. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay na end of all things, anong tawag, anong pamamanhikan dito ni Pedro? Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Panginoon. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, tingnan ninyo ulit, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Makikita ninyo, habang ipinapakita rito ang dakila at maluwalhating walang hanggang hinaharap ng bawat mananampalataya sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang buhay natin ngayon ay dapat na buhay na paghahanda para sa araw na yaon. Hindi pwedeng baliwala sa buhay natin ngayon. Hindi pwedeng isantabi natin ang katotohanan ngayon at baliwalain natin sa ating pamumuhay ngayon. Kanya maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pedro dito, the end of all things is at hand. Kaninang umaga, tinuro ni Pastor ang doktrinang yan, already and not yet. Nararanasan na natin itong huling araw na ito. Bakit? Kasi dumating na si Kristo. Namatay siya sa cross na buhay mamuli.
At lahat ng nakay Kristo, nararanasan na niya ang kapangyarihan ng pagparito ni Jesus ngayon. Habang siya'y naghihintay pa sa pinakahuling pagbabalik ni Kristo upang dalhin na siya doon sa walang hanggang kalwalatian sa piling niya, magpakailan pa man. Kaya yan ang tinatawag na already and not yet. Sinabi nga ni Kalman, it is already the time of the end and yet it is not the end. Mga kapatid, mulang nang pumarito ang Panginoong Jesucristo, nagsimula na ang katapusan ng lahat ng bagay. The last days has already come, has already commenced. And if you are a believer, alam mo yun, darating ang katapos-tapusan ng lahat ng bagay. At ngayon ay nararanasan mo ang kapangyarihan ng pagparito ng Panginoong Jesucristo habang naghihintay ka sa pinakahuling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, sinabi ni A.W. Tozer doon sa kanyang aklat, Preparing for Christ's Return. Sabi niya, when He returns is not as important as the fact that we are ready for Him when He does returns. Ito yung usapin dito eh. Hindi yung kailan siya babalik. Hindi yon. Kung hindi, handa ba tayo? Pag dumating siya sapagkat anumang oras, darating siya, hindi natin yun naalalaman. Handa ba tayo? Para kay A.W. Tozer, yun ang usapin ng napipintuhong pagbabalik ng Panginoong Yesus. Handa ba tayo sa pagbalik ni Yesus? Kanya, pagbulay-bulayan natin ito. Bilang mga mananampalataya, kailangan palagi natin isa-isip yung ating walang hanggang kalalagyan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong langit at lupa. At yon ang nag-uudyok sa atin, sa buhay natin, sa kasalukuyan, upang ipamuhay ito para sa ating Panginoong Jesucristo. Nabubuhay tayo sa dalawang poste ng tinatawag na unang pagparito ng Panginoon at muling pagbabalik. Kung ikaw ay nabuhay, isang araw pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay, nandun ka na naghihintay sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Kung ikaw ay nabuhay tulad ng mga apostol sa unang century, sila din ay malapit na naghihintay, kagaya nila Apostol Pedro, Apostol Juan, lahat ng mga apostol niya, naghihintay sila ng malapit na pagbabalik. Kung yung mga naging mananampalataya, 500 years later, 1,000 years later, and 1,600 years later sa Reformation. Para sa kanila, malapit din ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. At para sa atin ngayon, pareho pa rin ang kalalagayan. Malapit pa rin ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang usapin ay hindi yung haba. Kung hindi, handa ka ba pagbabalik na si Jesus? Handa ka ba pag kinuha ka na niya sa kanyang piling magpakailanman? Handa ka na ba? At titignan at susuriin, ano ang pamumuhay mo ngayon sa kasalukuyan. Diyan tayo susuriin, mga kapatid. Kanya, sa iyo kapatid, hindi mo matatakasan ito. Kung ikaw ay mananampalataya, the moment you believe and are converted, you begin this journey. Journey, yung paglalakbay na alam mo, isang araw, haharap ka sa Kanya at dadaling ka niya sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya tignan natin ang mga bagay na practical implication dito sa doktrina ng pagbabalik ni Kristo sa kasalukuyang pamumuhay natin. Kaya ang una nating papansinin dito, sinabi ni Pablo rito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Tingnan ninyo ang paglalapat ni Apostol Pedro dito, no? Ang paglalapat niya ay hindi pang isahan, kundi para sa iglesia. Para sa komunidad ng iglesia. Ibig sabihin, hindi tayo hiwalay, isolated Christians. The moment Christ saves us, we are a community of God's people. We live as God's people together, as fellow sojourners in this world.
Lahat tayo ay manlalakbay sama-sama sa bagay na ito. Kanya, yung pamamanikan niya, binabagsak niya sa iglesia. Bilang iglesia, anong inyong dapat na pinagkakaabalahan? Kaya yung titulo ko sa sermon na ito, mga pinagkakaabalahan sa pagbabalik ni Jesucristo. Dahil malapit na ang kanyang pagbabalik, ito ang dapat mga kaabalahan ng bawat isa sa loob ng iglesia. Mga ordinaryong preoccupation ng iglesia habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. 4 ang binanggit ni Apostol Pedro. Pwede kong gawing series ito, isa lamang. Kaya lang, isa lang ang message ko para sa New Year. Pwedeng 4 series of messages ito. So maiksi lamang ang pag-address ko sa bawat bagay na ito. Una, maging abala tayo sa panalangin, mga kapatid, habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus bilang mga mananampalataya dito sa CRBC. Magmahalan tayo sa isa't isa ng may pagpapatawad bilang paghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo. Maging mapagpatuloy tayo sa isa't isa, hospitality. Yan ang isang katangian ng mananampalataya habang sila'y sama-samang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At yung huli, yung pinakagustong bigyan ng diin, ang paglilingkod, service. Habang naghihintay tayo, hindi tayo nakaupo at walang ginagawa. Engage tayo sa paglilingkod. At lahat ng iyan ay para sa kalwalhatian lamang ng ating Diyos na kanyang binanggit sa versikulo 11. Ngayon, tingnan natin isa-isa, maiksi lamang, Una, ang panalangin. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, be clear-minded and self-control for the sake of prayer. Maaring yung kalalagayan nila dahil sa kanilang mga pinagdaraan ng kahirapan. Confused na sila, hindi sila makapanalangin. At marahil dahil nga sa katotohanan ng malapit ng bumalik si Jesucristo, naguguluhan sila, hindi nila alam, magugugol pa ba kami ng panalangin? Paano kung dumating na siya? Maaaring naguguluhan sila sa bagay na yon. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, liwanagin nga ninyo ang mga pag-iisip ninyo. Pigilin ninyo ang inyong mga sarili. Para saan? Para sa panalangin. Ano man ang inyong pinagdaraanan, ano man pinagkakaabalahan ninyo sa buhay, huwag niyong kakaligtaan ang inyong tungkulin na manalangin sama-sama. Mga kapatid, isang seryosong panawagan ito sa atin bilang isang iglesia. Ito yung katagan na sinasabi ni Apostol Pedro dito na ang bawat miyembro ng iglesia kailangan ihanda niya ang kanyang sarili, ang isip at puso niya na kanyang titignan ng may mataas na kabuluhan at halaga ang pananalangin ng iglesia. Yun ang gustong sabihin ni Apostol Pedro dito. Habang naghihintay tayo, maging busy tayo dito sa napakahalagang paraan ng biyaya ng pananalangin. Kaya ang tanong lang sa atin, habang naghihintay tayong sama-sama, baka nakakalimutan mo na, paano mo ibina-value ang prayer meeting ng iglesia? Sabi ni E.M. Bounds sa kanyang aklat, the life, palagi ko itong binabanggit kasi napakaganda nito. The life, power, and glory of the church is prayer. Yung New Testament church. Without it, the church is lifeless and powerless. The churches we read about in the New Testament were anything powerless and lifeless. They were churches where people made the priority of prayer. Ano sinasabi ni E.M. Bounds? That is why the church in the New Testament, makikita natin, is so powerful that many were converted, that they are full of life, because they made a priority of prayer. Sabi ni C.H. Spurgeon, we shall never see much change for the better in our church in general till the prayer meeting occupies a higher place in the esteem of Christians. Kung minsan,
Oo, nag-iisip tayo, nangangarap tayo, gumanda, lumago, at sumigla ang iglesia. Pero hindi naman tayo nagugugol ng panahong manalangin. Nabe-bless nga ako sa presence ng mga kabataan na kasama nila sa CCM doon. Ang aga-aga nila doon, sila ay sumasama sa panalangin. Pero gusto ko kayong hamunin, mga kapatid. Kumusta ka sa pananalangin ng iglesia? Alam mo, kung magiging absent ka, siguraduhin mong may lihito mo kung dahilan. Malayo kasi talaga. Hindi posible na pumunta ka O may sakit ka Imposible. Talagang mahirap, hindi ka makararating. Pero kung wala naman dahilan, ayaw mo lang pumunta at gusto mo lang mag-online, tanggalin na natin yung Zoom na yan para sama-sama tayo dito. The Scripture, the New Testament does not know and recognize any Zoom prayer meeting. The prayer meeting is always in person, live. When the believers gather together and pray together, that is the prayer meeting of the church. So, hamon lang yan sa atin, mga kapatid. Let's examine our commitment to this important duty of prayer in the church. Nasaan ka, kapatid? Pangalawa, yung tungkol sa pagmamahal na mapagpatawad. Sinabi sa atin dito, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Pansinin ninyo sinabi agad ni Apostol Pedro, higit sa lahat. Kasi love is supreme. Higit sa lahat, napakalaga ng pagmamahalan sa loob ng iglesia. Agape, yan ang self-giving love. Without this kind of love, walang kakalbuluhan ng komunidad ng mga Kristiyano. Kinakailangan na ito, maging mainit tayo dito sa pagmamahalang ito sa bawat isa. Ang mga unang mga mananampalataya noong unang century, they were known to be people who love one another. Yun ang kanilang distinguishing mark. Yun ang marka na nakikita, how they love one another. And hindi din nagbabago yan. Yan ang inaasahan sa atin. We should love one another. Habang naghihintay tayo, let us not forget about this duty. We must love one another. Mahirap, di ba? Pero we must love one another. That is the command. We must love one another. And you know the reason, sinabi niya, because love covers a multitude of sins. Sapagkat tanging ang tunay na pagmamahal, ang tatabo ng mga sala natin sa isa't isa. Love one another, because love forgives. But of course, love forgives just like God. Hinihingi niya tayo yung magsisi. Love does not condone sin. When we love, we must learn how to confess and ask for forgiveness so that forgiveness can be attained. So yun yung makikita natin na hindi ito yung pagmamahal na, sige patawarin kita, pero tinago lang niya. Pag nagkaroon ng issue, ilalabas niya ulit. Tingnan mo yung ginawa mo noon. Ito, dami-dami mo ng kasalanan. Dahil binabalik mo, ibabato mo, parang itinago mo sa ilalim ng ganyan. No? Winalis mo, nilagay mo sa ilalim. Nung nabuklat mo, ito lahat ng kasalanan mo. Balik sa'yo. Hindi ganun ang pagmamahal. Pag nagpatawad, wala ka nang babalik ang kasalanan. Lahat yan ay buburahin mo. Kaya it is a forgiving love. Because love covers a multitude of sin. Kaya hamunin natin ang sarili. Have we been forgiving and loving to one another in the year 2024? Yun lang ang tanungin natin sa ating sarili. If not, then kailangan natin ayusin yan. And pangatlo, ay hospitality. Ano sinabi sa atin dito? Verse
9, maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa nang walang bulong-bulungan. Nung panahon nila, ito ay common na practice ng mga mananampalataya. Talagang binubuksan nila ang tahanan nila sa lahat ng mga manlalakbay. Yun yung makikita nila natin. Yun talaga yun. Papakain nila ang mga manlalakbay. Kailangan mayroong silungan sila sa isang gabi o dalawa para may kainin sa kanilang paglalakbay. Hospitality. Ang hirap ngayon di ba? Lalo na kung di mo kilala, patutuluin mo. Baka nangyari sa tatay ko yun. Meron siyang pinatuloy sa bahay, kinabukasan na wala lahat ng gamit namin. Minsan, ang hirap ng panahon natin, i-practice yung ganon. Pero alam ninyo, kinakailangan natin i-overcome yan. Lalo na sa ating mga magkakapatiran. Bukas dapat ang ating mga sarili na magpatuloy sa bawat isa. And I appreciate those members who invite others to have fellowship with. Yun ay hospitality. Mga taong willing to spend a cup of coffee just to welcome somebody and have fellowship. Mahalaga yan, makikita natin. Ito yung isang positibong attitude ng mga nanampalataya bilang mga magkakapatiran sa Panginoon. We should welcome one another. Ang isang hamon ko dito ay yung ating welcoming committee. Kaya minsan, sita ko na sita. Asa na yung mga ushers natin? Very, very important ito sa testimony natin in terms of hospitality. How do we welcome our visitors? Do they feel like, I want to go back there because they made me feel welcome? My first experience of a Reformed church, nung naghahanap ako, somewhere in Roosevelt, I won't mention it anymore. Pumunta ako doon kasi na-expose na ako sa Reform. Naghahanap ako Reformed church, not yet, hindi pa CRBC noon. At napunta ako sa isang Reformed church. Umupo ako sa likod. Maliit lang naman yung kanilang lugar Umupo ako sa likod. From beginning to end, nobody greeted me. Umalis ako, nobody even asked for my name. I did not sign any card just to welcome me. I felt very, very stranger to that church. And I told myself, sabi ko sa sarili ko, pag alis ko doon, I will never, never come back to this church. Kasi yun And so it's very crucial. We should be welcoming. We should make them feel that we want them to come back to us. So I ask you, huwag nyo nang asahan na isa, dalawa, nandun. You can go there and welcome the visitors when they come. Give the smiling face. Sinabi sa SF, happy to serve. Huwag naman. Hindi ko naman sinasabi. Pumwesto kayo doon sa labas, tuwing may darating, papalakpa kayo. Happy to serve. Hindi naman gano'n. Naalala ko yung tatay ko. May edad na siya, medyo makakalimutin na siya, nahihirapan na siyang humanap ng lugar sa SM, kasama namin siya. And then, binigyan namin siya cellphone pa. Tay, sige, maglilibot muna tayo. Hiwa-hiwalay tayo. May cellphone ka naman. Medyo tumagal ng mga kalahating oras. Tinawagan namin siya, sagot siya. Tay, nasaan ka na? Pupuntahan ka namin. Basta nandito ako nakalagay, happy to serve. Tay, nasaan ba yan? SM, happy to serve nga yan Hindi namin talaga maintindihan kung nasaan siya. Sorry. Anyway, mga kapatid, even business establishment do that kind of advertisement approach. They would want the customers to feel welcome because they won't come back and buy their products if you don't feel welcome. But we're not advertising our church, di ba? It is our responsibility to be hospitable, to make people welcome, to listen to the preaching of the Word of God. And finally, service. Sinabi sa atin sa verse 10, kung papaanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos.
Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad na sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad ng naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga kaloob na ito, ang ginamit na salita ay charisma, gifts. Ito yung mga not simple abilities, pero kakayahan din ito na gagamitin para sa iglesia, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito makikita natin dalawang kategorya ang sinabi ni Apostol Pablo. Gifts of teaching, preaching, and gifts of serving, paglilingkod. Yan ang makikita natin dito sa pag-division na ito. Si Pablo, ganun din yan. Yung dalawang kategorya. May gifts of teaching, preaching, mayroong mga binigyan ng Diyos ng kaloob, magturo, mangaral, maging sa Sunday school yan, maging sa Bible studies yan, saan man, maging sa CCM man yan, o saan man, mayroong mga gift ng teaching and also preaching na ibinigay ng Diyos. Hindi lang sa pastor, sa mga miyembro ng iglesia. Pero, merong binigyan siya ng serving gifts. Mga paglilingkod na mga kaloob. Yan yung pangunguna, benevolence, mercy, general serving sa lahat ng bahagi. Yan po ang makikita natin diyan. Gusto ko lang tingnan natin ang prinsipyo ng mga kaloob na ito na ibinigay ng Diyos para sa bawat isa na dapat gamitin sa iglesia. Sinabi sa atin una sa lahat, ng bawat Kristiyano meron yan, hindi pwedeng wala. Every Christian has been given at least one spiritual gift. Sinabi ko at least kasi iba one or more than one meron eh. Pero ang maliwanag lang dito, each one, sinabi sa atin, has received a special gift. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. If you are a member of church, you cannot say, I have no gifts. Hindi pwede. Sinabi, each one eh. Each member may gift, whatever it is. Kailangan may gift ka at yan ay dapat mong gamitin. Sinabi ni Pablo sa Romans 12:6, sinabi doon, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. So, binigyan tayo ng mga kaloob na yan para hindi itago, ibaon sa ilalim ng lupa at hindi gamitin. Kailangan natin gamitin yan eh, mga kapatid. Ang problema, we don't use it. Or, we just use na marami naman may gift. Okay na sila na lang. Ako tago ko na lang yung akin. Isipin ninyo, these gifts are spiritual and gracious in nature. Kasi gifts nga eh. Charisma, grace. Ito'y galing sa Diyos, regalo niya sa atin para gamitin natin sa iglesia. Itong mga kaloob na ito ay katiwala lang tayo eh. As good stewards of the manifold grace of God. Ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kapatid, one day you will answer about that gift God has given you and you're not utilizing it. Hindi mo ginagamit yon. Magbibigay sulit tayo sa lahat ng iyan kung pababayaan natin ang mga kaloob na yan ay binigay sa atin ng Panginoon. Anong sinabi niya? Ang mga gifts na yan, hindi para sa iyo yan eh. If you have any gifts na binigay ng Panginoon na hindi para sa iyo yan, it is to serve one another. Ang halaga niyan, ano? Sino mang nagsasalita, gawin iyon ng tulad na nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod, ay tulad ng naglilingkod mula sa kalahasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa verse 10, yun din na sinabi, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod dito sa isa't isa. So those gifts are meant to serve one another. It is not to serve yourself.
Kaya ka binigyan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka para ipaglingkod mo yan sa isa't isa. Kapatid. And those gifts, sinasabing maliwanag, ay binigay yan sa atin to glorify God. To give glory to God. Na kapag ginagamit natin ang mga kaloob na yan, gino-glorify natin ang ating Panginoon sa paggamit ng mga kaloob na iyan. There are varied gifts in the church. Maaaring sinasabi mo, ang liit naman ng aking pwedeng gawin. Maaaring sabi mo, magwalis, maghugas. Serving gifts yung mga yan. Magluto. Those are serving gifts you can use. Mercy, helping, giving, helping those who are sick, visiting the sick. Yun ay mga gifts din yan. That we can exercise if we know we have those kind of gifts. Walang maliit na kaloob. Any gift is significant in the body of Christ. Whatever it is, no small, no big. The issue is, how do you use your gift? Big or small, how do you use your gift? So mga kapatid, ang konklusyon natin dito, habang naghihintay tayo sama-sama sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, sa katapusan ng lahat ng bagay, maging abala tayo sa apat na bagay na ito. Pananalangin, pagmamahalan, hospitality, and service using the gifts given to us. Maging abala tayo sa bagay na yan sa taong 2025. Tignan natin diyan, saan man larangan tayo may pagkukulang. Mga kapatid, gawin natin ang pwede nating gawin para ma-improve natin ang ating sarili sa loob ng tahanan ng Diyos. Sabi ni Charles Stanley, as God's children, we are not to be observers. We're to participate actively in the Lord's work. Spectators sit and watch. But we are called to use our spiritual gifts and serve continually. Ganun tayo, mga kapatid. But the first solution to those who are not exercising their gifts, be there, be present. Kailangan na, yun ang unang solusyon. Paano mo magagamit yung mga gifts na binigay sa iyo kung palagi kang wala? Or after attending the morning service, sibat ka na, uwi ka na, wala ka na pakialam. Hindi mo makikita ang iyong mga kaloob until you spend time with the brothers, with the brethren, and with the church. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon ng iglesia. Gaano man kaliit yung kaloob na yan, walang insignificant gift na hindi pwedeng gamitin para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Sometimes, iniisip natin, itong mga bagay natin, ginagawa natin ito kasi dahil may utang na loob ang Diyos sa atin eh. Parang utang na loob ng Diyos na gawin natin itong mga ito. Walang utang na loob ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi tayo kailangan ng Diyos. He is God even without us. But kailangan natin gawin ito because we love Him. We want to serve Him. We want to worship Him. That's why maging masipag tayo sa paglilingkod, sa paggamit ng mga kaloob na ito na ibinigay niya sa atin. We owe our God, not the vice versa. God does not owe us anything. We must do our responsibilities, our duties, because we are the ones who owe God. Minsan kasi pag ginagawa natin ito, parang ang gusto natin, suklian tayo ng Panginoon. Lord, ginagawa ko ito, give the returns. Bigay mo yung mga benefits ng ginagawa ko. No. We are fulfilling our duties to glorify our God for our sake, but for God. Ang huli ko lang hamon ay ganito. We have seen it all. The end of all things is at hand. Christ may come. We do not know when.
But the issue, we must be prepared when the time comes. Pero karamihan lahat sa atin, if not all of us, maaaring hindi natin abutin yung pagbabalik ni Kristo. Pero we will pass from death to life. Maaaring tayo ay lumisan sa mundong ito at humarap din tayo sa Kanya paglisan natin sa mundong ito. When that time comes, it is the same as the end of all things for us. While we expire from this life, we go to the presence of Christ, awaiting His return as well. But we are already beholding the glory of Christ in heaven. So the end of all things may come to any of us. We may not witness the actual coming of Christ, but when we die, we are going to experience the end of all things for us. Napakagandang bulay-bulay natin ang sinabi ni Pablo sa Philippians 1:23. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, ako may nasang umalis at sumama kay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti, gayon may ang manatili sa laman, ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Para kay Apostol Pablo, ang pinakamainam sa kanya ay lumisan na sa mundong ito upang makapiling si Jesus. Ganon tayong lahat eh. Ngunit, pag dumating ba yun, handa na tayo? Pinagandaan ba natin yun? Hindi natin alam kung kailan darating ang ating katapusan sa mundong ito. Pareho din ang tanong, handa ka ba? Ginagawa mo ba ang dapat mong ginagawa habang hindi pa dumarating ang katapos-tapusan ng lahat ng bagay? Well, Happy New Year. Tayo maging busy sa gawain ng Panginoon habang naghihintay. Pero kaibigan, mangungusap ako sa iyo sa kahuli-hulihan ngayon. Darating ang katapusan ng lahat ng bagay. At darating kasama noon ang huling paghuhukom, the final judgment. At kung hindi ka mananampalataya ngayon, ano ang final judgment to you? You will be thrown into that eternal fire in hell. Ano maririnig mo? Depart from me, I never knew you. Kaya ang pamanhikan sa iyo ngayon, the end of all things is at hand. Now is the time for salvation. Ngayon ang panahon. Magsisi ka ngayon at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ikaw ay maliligtas. At ikaw ay makatatakas sa hatol na walang hanggang pagdurusa. Naway gawin mo yan sa umagang ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga paalala mo, sa mga bahaging ito na bilang pagharap namin ngayon sa bagong taon. Palagi mong ipako sa aming puso at sa aming isip ang katotohanan na kami manlalakbay lamang sa mundong ito. At kami patungo doon sa walang hanggang langit at lupa at walang hanggang kaluwalhatian sa piling mo. Kanya nga habang nandito pa kami, naghihintay sa oras na yaon. Hayaan mo kami maging handa. Hayaan mo kami maging abala at masipag sa mga tungkulin namin bilang isang iglesia. At kung meron kami mga kaibigan hanggang ngayon wala pa kay Kristo, darating ang katapusan ng lahat ng panahon. Maging sa pagbabalik niya o sa pag-alis sa mundong ito, haharap sila sa hukuman mo. Nawa sila'y matagpuan mo na kay Kristo sa oras na yaon. Iligtas mo sila, Panginoon, ngayon. Sapagkat ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.